sa chapter 3. So ang chapter 3, ang title niya is Research Methodology. Okay? So this will answer how, the question how. How are you going to obtain or collect your data? And how are you going to analyze and interpret your data? No? So yung data, we are referring on yung results na kailangan nating makuha dun sa ating research. Okay? At ang results are basically answer to the objectives of the study. No? Meron tayong mga research variables na pinag-uusapan sa objectives of the study. No? Ano ba yung mga research variables? Bigyan mo nga ako ng isang example. Keisha. Halimbawa, ang iyong topic. Sabihin mo yung topic mo at ano yung research variables na kailangan mong halapin. Keisha. Hello po, sir. Bale po sa topic namin, ang maaari po maging research variable ay kunwari po yung maturity po nung bingo kernel. Anong kunwari? Bakit may kunwari? Anong ibig mong sabihin? Ano ay yung topic? Ano ay yung topic? Ay, ang topic po naman ay design and development of multi-stage centrifugal mango kernel oil pressing machine for biodiesel feedstock po. Ay ano ang iyong mga research variables doon na inilagay? Yun ang kailangan mong hanapan kung paano mo siya kukunin at paano mo siya i-analyze. Ano yung results? Ito mo, hindi mo alam yung research variables. Kasi chapter 3 na tayo. Ano ang research variables mo sa iyong chili garlic? Bali po yung start po muna sa dependent variables po ay bali po yung dependent variables po natin is yung mga yung chili garlic oil po. And the production machine. Bago kayo sumagot, bago tayo tumuloy, hawakan muna ninyo yung inyong kopya ng inyong objectives. Tingnan mo yung napilihan kayo sa inyo, yung buklatin yung objectives of the study. Naroon ng research variables utoy. Example na research, operating time, operating speed, operating temperature, production yield, efficiency. Hindi yan ang mga research variables na makikita ninyo sa inyong objectives. Gets ga? Ay anong layo ng sagot? Ba't hindi agad niyo yun? Pag-test ka na iyong machine, yung gusto mong i-establish doon. O anong gusto mong malaman doon sa iyong machine? Paano malalaman yung performance niya? Anong variable na magsasabi na ang iyong machine ay okay? Ika, di siya naintindihan mo? Yes po, sir. Bigyan mo nga ako ng example. Tingnan mo yung iyong objectives dyan. Kita mo, hanggang ngayon hindi mo pa masabi sa akin. Sir, operating speed po. Yan! Paano mo hahanapin ang operating speed? Yan. So, ibig sabihin nga, how will you collect data and how are you going to analyze and interpret your data? So, yan yung basically laman ng iyong research methodology. Kasi gusto mong ma-achieve yung iyong objectives. Yung objectives na nakalagay dyan, yung mga variables yan ang sasagutin ninyo sa chapter 4. Halimbawa, design, the blah blah blah, taking into account system components and materials specifications. Ay di ang iyong research variable doon, system components. Material specification. So, yan ang iyong kailangang alamin. Mahirap ba gayong intindihin?
Diyos ko po, nasa chapter 3 na tayo, kaya hindi pa ninyo alam ang research variables. Ay, paano kayo makakagawa ng research? Kung until now, you are not familiar with research variables. Ulit na yan, ha? Diyos ko po, mga batang hari. Ha? Hindi mabibigla eh. Dapat ngayon, ay alam mo na, ano ba nga ang aking mga hahanapin? Oh, ano ba ang gusto kong malaman doon sa aking research? Oh, kung gagawa ng ganitong machine, anong kailangan kong alamin dito sa machine na ito? Oh, so yun ang isasagot agad ninyo. Napakasimpleng tanong. Ano ang gusto mong malaman sa iyong research? Gusto ko pong malaman yung performance ng aming machine pag tinest ko. In what? Anong indicator? Oh, efficiency po. Oh, di yun. Simple lang. Gusto ko pong malaman yung aming yield. Magkano po yung product output namin? Oh, may 1 kilo ho akong chili. Oh, ginawa ko hong chili garlic oil. Magkano yung magiging yield ko? Ganun kasimple. Ano ba mahirap doon? Hindi mahirap intindihin. Mas mahirap dyan ang integration by parts. Oh, napakasimple lang. Variables. Oh. Sige. Oh, halimbawa, kagaya ng iyong properties ng iyong product output in terms of, sabi mo, E. coli, salmonella, ay hindi research variables yun. Yan ang iyong hahanapin. Baka hanggang ngayon hindi ninyo alam yung inyong hahanapin pagdating ng chapter 4. Yung lahat ng nasa objectives, no, na mga variables doon, yun yung ating hahanapin. Okay? Naintindihan ninyo? Diyos ko, mga batang ari. Hanggang ngayon hindi alam. Paano kayo nakarating dito sa Project 1 na hindi kayo aware sa inyong mga gagawin? Huh? Yan. So, pagka kayo ay gagawa ng inyong chapter 3, mauuna yung ating conceptual framework. Ano ba yung framework? No? So, ang conceptual framework natin illustrates the expected relationship between your variables. Yun nga, napakahalaga ng iyong research variable. It defines the relevant objectives of your research process and maps out how they come together to draw coherent conclusion. Okay? So a framework, a conceptual framework is an analytical tool with several variation and context. It can be applied in different categories of work where an overall picture is needed. Ano ba yung framework na inaano natin dito, tinutukoy sa inyong research? Halimbawa, gagawa ka ng chili garlic oil, ALMA. Ano yung conceptual framework dyan? Ang iyong product output ay chili garlic oil. Ano yung framework mo dyan? Uy. Yes po sir, bali po yung ikaw po ng concept design implement operate po. Actual literature. Ano ba yung diniscuss ninyo doon? Different processes po, yung mga relation po ng mga design requirements. Yan. So ang ilalagay mo doon sa iyong conceptual framework, you are guided with the engineering design process. Hindi ang pagluluto ha. Huwag kayong maglalagay sa inyong conceptual framework na about cooking. No, hindi pwede yun. What is chili? What is garlic? Properties of chili? Hindi ha. Ang inyong pinaka-framework is the engineering design process. Ang focus ninyo is on machine designing. Minsan nawawala na kayo sa tema na nagiging kayo ay food technology or culinary arts ang inyong nagiging focus. Pagluluto, lalo na yung ang product output ay foods. Mali yun. No? Your focus is your engineering design process. So paano ka magde-design? Yun yung framework mo.
So you are going to discuss ano yung mga design requirements, ano yung design considerations, what are the design data and information, no? Yun yung iyong governing framework. Kaya pag diniscuss mo dito, no, gagawa ka ngayon. Sabi nga diyan, you identify the theories, you explore the theories. Okay, titingin ka sa mga completed dissertation or thesis, hahanap ka ng mga valuable references, and scholarly literature. Paano ba mag-design halimbawa ng isang machine? Halimbawa, i-design mo yung chili garlic oil processing machine. Paano ba mag-design noon? Ano ba ang kailangan kong alamin sa pagde-design noon? No? So, yun ang magiging focus ninyo. Okay? And then, you keep a list of theories. Ano yung mga theories na kailangan nyo? No? And then, you identify and learn more about relevant theories and locate influential and formative works. Okay? So, paano ka magde-develop ng conceptual framework and research? At the most basic level, a conceptual framework is a visual or written products that explains either graphically or in narrative form. Okay? The key factors, the variables, and the contracts in any presumed relationship among them. These serve as a roadmap guiding the course of your research. Okay? Directing what will be studied and helping to organize and analyze data. So, ibig sabihin, this is a roadmap. Ibig sabihin, pag na-establish mo ng maganda yung conceptual framework mo, it will guide you on how you will achieve, no, the results of your study. Okay? How you will achieve the objectives of the study. So, madali lang yun. So, ano yung framework? Okay? So, meron tayong sigurong nakikita ninyo na a conceptual framework serves as multiple functions and research project. It helps in clarifying the research problem and purpose, assists in refining the research questions, and guides the data collection and analysis. Okay? It is the tool, take note, that ties all aspects of the study together, offering a coherent perspective for the researcher and readers to understand the research more holistically. Napakahalaga nito. Ito muna dapat yung malaman ninyo. Now, everything that you need to understand is the conceptual framework of your research. Hindi pwedeng sasabihin ninyo na kayo ay magdidilang sa isang theory. Kasi pag sinabi mong single formal theory lang ang gagamitin mo, okay, you are saying that you will be considering simply theoretical framework. Okay? So, a single theory. Pero pag conceptual theory, it includes one or more formal theories. And of course, you consider the empirical findings from the literature. Saan ka makakakita tayo ng mga empirical findings? Sa literature, chapter 2, saan yun? Alin doon? Beans. Beans. Saan ka makakakita ng mga empirical findings? Sa chapter 2, saang section doon? Oy, beans. Nariyang kaga. Ando ba? Saan? Saan sa chapter 2? Anong section ng chapter 2 makakakita ng mga empirical findings? Saan? Ano ga ang laman ng chapter 2? Sabihin mo nga muna sa conceptual literature, research literature. Laksan ng boses. Mahina ang boses. Ang laman po ng chapter 2 ay conceptual ang tawag sa chapter 2. Research literature po. Ano maintindihan? Sabihin mo muna sa akin, ano ba yung title ng chapter 2? Review of literature po. Review of literature. Ano ang laman ng so meron ka din yan. Conceptual literature. Conceptual, research, synthesis. Saan makakakita ng empirical findings dyan?
Saan mo yun i-discuss? Yung mga empirical findings na kailangan mo daw sa iyong conceptual framework. Oh, saan? Sa conceptual leap po. Saan? Conceptual leap. Sasakaling kita ha. Ang conceptual ID kay concepts. Ang research literature, ito yung mga past studies. Narito yung empirical findings. Kaya nga, this is a combination of both concepts and empirical findings. Eh di din, ang tanong ko, where can you find empirical findings? Eh di din sa research literature kasi ay review ng mga past studies. So gagamitin mo yun. Yan yung sinasabi din. No. Yung concepts, doon mo titingnan sa conceptual literature. Yun namang empirical findings ay di galing sa research literature. Mahirap pagang intindihin. Kaya nga sabi ko, instead of using theoretical framework, you will be using conceptual framework. Kaya yun ang nakalagay sa ating chapter 3. Hindi naman sinabi sa chapter 3 na theoretical framework. O conceptual kaya. Kaya kung titingnan mo yung definition, nagmamatch siya. It includes one or more formal theories, okay, as well as other concepts and empirical findings from the literature. It is used to show relationship among these ideas and how they relate to the research study. Okay? So napakaliwanag naman ng definition ng conceptual framework. Ngayon, paano ba mga nagpe-present ng conceptual framework? So these are examples. Ito yung input, process model or IPO model. Input, process, and output. So ito yung gasgas ng conceptual framework or conceptual paradigm. Hindi na ito ina-accept sa atin. No? Kumbaga binigay ko lang example, pero wag na ninyo itong gagamitin. No? Hindi na ito acceptable, the IPO model. Okay? So meron pa rin ganito. You got your independent and independent variables, relationship ng dalawang variables, and then the moderating, the mediating, and the control variables. So pwedeng ganyan yung representation ninyo, pero hindi naman purely qualitative yung inyong research. This is mixed qualitative and quantitative research. So hindi pa rin siya pwedeng gamitin mo solely as your framework. This is a good example. No, this could be used. No, makikita ninyo if you can recall yung ating gap analysis. No, yung gap analysis natin. No, the current and the desired condition. No, and these are the factors, critical success factors to bridge the gap. No, so you can use gap analysis method. No? So this is an example of conceptual framework. Okay? Then, of course, we can consider also yung engineering design process. Yan, magde-design ka, mag-i-evaluate ka, etc. And then you incorporate multiple realistic constraints. Environmental, social, economic, and technical sustainability. Okay? So maganda ngayon sa inyong study to incorporate design for sustainability. Yan yung gustong ng university ngayon na mga focus of research studies, no? To incorporate design for sustainability. Yan. Kaya titingnan ninyo ngayon dito, merong economic sustainability, environmental sustainability, no? Then meron tayong social sustainability and technical sustainability. So this is a very good framework. No, pwede itong gamitin. Meron din kung kayo pupunta sa library at maghahanap kayo ng mga conceptual framework doon, makukuha ninyo yung CDIO model, conceive, design, implement, and operate. No? Yun ang mostly used by ME students in a conceptual paradigm, no? CDIO model, or pwede mo pang gamitin talaga exactly yung ano natin,
engineering design process. No? Kung isa-search ninyo yung engineering design process, no? Yan. Maraming model tayo. So pwede ninyong i-benchmark ito. Yan, itatype lang ninyo. Yan. So ito yung mga example ng engineering design process model. Yan. So pwede ninyong gamitin yan as your framework. Yan. O, tingnan ninyo. Magdi-define ka ng problems, magdi-design ka ng iyong model, meron kang decision making, magkakaroon ka ng implementation, so current and desired, so gap analysis. Yan. So pwede itong gamitin as your framework. Sabi ko nga sa inyo, the very important framework, no, in your study is more on designing, hindi ang pagluluto. No, minsan kasi ang nagiging focus ninyo yung pagluluto, paggagawa ng puto, kumbaga puto making machine siya. Ang pag-uusapan sa engine sa conceptual framework ay pagluluto ng puto. Hindi ha. Mali. No. So you consider yung engineering design process. Naintindihan ka. So makakagawa na kayo ng inyong framework. So this is a very good example ng design framework, ng iyong conceptual framework. O sunod. Sunod naman ay pagka ikaw ay nakapaggawa, ito naman yung research design mo. So i-discuss mo lang. No, ang research design mo shall focus on engineering design process. No? So yun ang i-discuss mo. This study will employ engineering design process where ganyan, i-discuss mo. Yan. Yun yung research design natin. O, yun yung intindihin. Mamaya gagawa kayo, baka kung anong kopyahin na lang ninyong mali-mali, huwag kayong kukopya ng mali. No? Then development stages. 4 itong stages na ito, under development stages. At itong development stages, I repeat, ito ay naka-refer sa ating machine. Yun ang ating i-design at i-develop at i-test. So ibig sabihin, pag nabasa mo yung development stages, ang pinag-uusapan dito ay yung machine. Uulitin ko, saan nakarelate ang iyong development stages, Christian? Saan nakarefer ang iyong development stages? Christian. No po, sir. Rinig po, sir. Rinig po. Ha? Saan nakarefer ang iyong development stages? Sa machine po, sir. Sa machine. No? Sa machine lang siya. Ibig sabihin, magdi-design, magpapabricate, magte-test. Machine ang pinag-uusapan doon. No? So yun ang ilalagay ninyo dito. No? Paano ka magde-design? Oh, ano ang i-design mo? Oh, paano ka magsiselect ng materials na gagamitin mo sa construction? Hindi raw materials ha. Wala ditong raw materials. No? Kasi hindi natin pinag-uusapan dito. Gagamitin mo, when we speak of materials specifications, no, it referred to the materials of construction. Paano ka pa magde-design halimbawa ng hopper? Paano ka pa magde-design ng blades? Paano ka pa magde-design ng ganitong component ng iyong machine to facilitate the target process? Paano ka magpapabricate ng iyong machine? Oh, anong iyong mga consideration pag ikaw ay nagfabricate? Anong itetest mo sa iyong machine sa preliminary testing? At ano naman yung final performance testing? So yan yung iyong ilalagay. No? And then experimental testing. Kung ang development stages ay naka-refer sa machine, ang experimental testing naman ay naka-refer sa iyong product output. Sa product output. Oh, halimbawa, beans. Oh, anong experimental testing ang gagawin ninyo sa inyong study? Beans. Sir, hindi ko yung product output po ay ano lang po yung segregate po na ano ang tanong ko lang, ano ang gagawin ninyong experimental testing sa inyong study?
Sabi ko kanina, ang development stages ay naka-refer sa machine. Ang experimental testing naka-refer sa product output. Ang tanong, Vince, sa iyong study, ano ang gagawin mong experimental testing? Wala po. Wala. Kasi wala kang product output. Oh, so, wala yun. I-skip mo yun. Kasi wala kang itetest. Oh, Almac, Metal ano content ang po, sir. gagawin mong experimental testing sa iyong study? Yung mga metal content po tsaka yung mga harmful bacterial testing po. Ano ang itetest mo? Yung chili garlic oil po na na-produce po ng aming machine. Oh, ano ang hahanapin mo doon? Yung salmonella content po tsaka po metal Yung content kanyang po. properties. Properties Yan. po, sir. So, itetest mo yung property ng kanyang product output. So, yun ang mag-a-undergo ng experimental testing. And experimental testing will be done by a separate laboratory testing center. Hindi yan magagawa ng inyong machine. Naintindihan mo? Oh, baka mamaya sasabihin, experimental testing will be done by the prototype. Hindi. No, product output yan. Hindi yan kayang itest yung property na ang gagamitin mo ay prototype. So hahanap kayo halimbawa, paano ba nagpapatest ng salmonella? Paano ba magte-test ng E. coli bacteria, etc. So hahanap ka, halimbawa, Certified Laboratory Testing Center. Yan. Naintindihan. So yun yung experimental. Halimbawa, ang product output mo ay treated wastewater. So magpapatest ka ng property ng iyong treated wastewater. Pupunta ka sa halimbawa sa DENR para ikaw ay magpatest doon sa kanilang laboratory. Things like that. Naintindihan ba, gahay? Paulit-ulit. O, ulitin ko ulit. Ang development stages ay naka-repair saan? Saan siya naka-repair? Sa machine po. Sa machine po. Experimental testing. Sa product po na na-produce po. Sa product output. Pag wala kang product output, wala kang experimental testing. Yan. So, preparation of raw material. So, wag mong isama rin experimental testing din sa development stages. Kasi maglalaho ka doon. Naintindihan mo, hindi siya katapat na rin. Wag mong ilagay, pag inilagay mo sa iyong papel, wag mong itapat doon ang experimental testing. Ibig sabihin, pag isinama mo experimental testing, nakarelate sa machine. That is wrong. Gets? Ha? Yes, Kaya kita mo naka-indent kasi lahat ay para sa machine. Katapat noon. Oh, so iba siya, no? Preparation ng raw materials. So ano bang raw materials? Ano ang mga initial preparation mo from collection to doon sa pag-load na sa iyong machine. O, halimbawa, may raw materials kang kailangan mo pang ikat, hugasan, no? Isort, etc. So, i-discuss mo yun doon. Lahat ito naka-future tense. Ang chapter 3 lahat naka-future tense except conceptual framework. The conceptual framework will be discussed in a present tense. Present siya. Dinidescribe mo kasi. Pero yung lahat ng development stages, research design, development stages, experimental testing, yan ay lahat ay preparation of raw materials, naka-future tense. Will apply, will cover, will include, will focus, will consider. Lahat yan ay naka-future tense. Pinopia mo yan sa library, naka-past tense na yan. Kaya malilito ka dyan. Gagamitin mo ay future past tense. Nakakalito. Pinaglalahok mo yung future at saka past tense kasi kinopia mo. Nilagyan mo lang ng will. Will focused. With ed pa yung focus. Di mali. Ganyan yung mga estudyanteng kopya ng kopya. Hindi iniintindi ang kinokopya. So methods of testing. Alin ngayon yung mga itetest natin?
Ano yung mga variables na yun? Mula dun sa objective number 3 ninyo, preliminary testing, at saka yung final performance testing, objective number 4, meron ka dun mga research variables. So yun yung mga i-test mo, methods of testing. Under that is, let's say, method of determining operating time. So i-discuss mo, paano mo hahanapin ang operating time? Method of determining operating temperature. Method of determining operating speed. So, yun ang iyong variable sa iyong objective number 3. Pagka naman objective number 4 sa final performance testing, let's say, method of determining percent yield, method of determining machine efficiency. So, gagawa ka dyan ng mga formula. May formula ka dyan. Pwede mong ilagay doon. No, halimbawa ay production efficiency will be determined using blah, blah, blah. It can be calculated using the following formulas. Yan. So, ilalagay mo doon. I-discuss mo. Okay? So, methods of testing refer to the research variables under performance testing, preliminary and final testing. Paulit-ulit na yan ha. Kung ako sa inyo, ako'y magsusulat para ako'y makakagawa. No, hindi mo matandaan. Ngayon, kung wala kang null hypothesis, wala ka ng statistical treatment. Pero kung may null hypothesis ka, i-discuss mo anong statistical treatment ang gagamitin mo. Meron ka bang gagamitin na t-test, c-test, ANOVA, regression, so etc. Depende sa type ng iyong hypothesis. Then, i-discuss mo yung data collection and treatment. Yan nga, sinasabi ko sa inyo, how are you going to collect the data and how are you going to analyze and interpret the data. Yun. So, yan yung sagot. Next, hardware and software requirements. No, mag-extend lang tayo ng kaunti. Kaya may klase pang sunod. Wala. Hardware and software requirements. So, alin ba yung hardware? Huwag mong ilagay dito yung components ng iyong machine. Hindi yun ang hardware na kailangan mo. Ang hardware na nire-refer dito, ano ba yung mga devices, apparatus na kailangan mo para pag-test ng performance ng iyong machine? Halimbawa, kailangan mong malaman ng operating speed. Kailangan mo ng tachometer. Halimbawa, gusto mong malaman yung moisture content ng raw materials mo. Gagamit ka ng moisture meter. Halimbawa, gusto mong malaman ang operating temperature, gagamit ka ng thermometer, etc. Hindi yung ang ilalagay mo doon yung components ng iyong machine, mali. Nalagay mo doon motor. Hindi naman motor. Ano mo ang motor sa pagtitest? Hindi yun. Sadyang yun ay may motor ang iyong machine. Gets? So, ang gagamitin, ang hardware, refer to the different devices, apparatus that will be used for testing of the prototype. Gets? Yun ang ilalagay ninyo doon sa hardware. Pagka software naman, yun yung gagamitin mo para gumawa ka ng mga conceptual design. Say AutoCAD, SolidWorks. Yan. Pag magagawa ka, halimbawa, magdodrawing ka ng mga 3D, ay gagamit ka halimbawa mga SolidWorks, etc. Or other softwares that can be used in your study. Gets? Yan. So, yun ang i-discuss dito. And then, syempre, hahanap ka ngayon ng gawa ka na ng budget requirements. Syempre, may design ka, then lalagyan mo ng costing. Ang lalagyan mo ng cost, ano ba yung mga cost ng iyong component, yung mga materials na gagamitin mo, cost ng iyong testing, cost ng iyong raw materials. No? So lahat yan ilalagay ninyo. Take note ha, may mga fabricators na hindi acceptable sa standards yung kanilang machine ginagawa. No? May mga na-discover kami during our performance testing last Friday
na may mga fabricators, no, na hindi nagko-conform sa required standards of fabrication. Halimbawa, example, yung food processing machine, pero hindi naman nagko-conform sa tamang materials na gagamitin. Iko-coat ka ng ganito, halimbawa, stainless steel, pero pagka sa actual, ilalagay lang sa iyo ay, halimbawa, hopper, ilalagay lang sa iyo ay kinat na bote ng bottle ng mineral water or yung Wilkins. Nakakita na kayo ng Wilkins na malalaking 8 liter. Ikakat lang yun at yun ang gagamitin mong pinaka-improvised hopper. Hindi pwede yun. Bago ang iyong prototype ay parang nasa loob ng cabinet. No? Hindi pwede yan. Careful kayo dun sa mga ganong fabricators. No? Pero hindi ko i-mention dito. No? Hindi pwedeng i-reveal kung sino. Hindi pa bayad. No? So, ibubulong ko na lang sa inyo. Pag kayo nag-consult sa akin, sir, saan ho kami pwedeng magpa-coat o magpa-fabricate? No? Gagawa rin ako ng guidelines kung paano kayo mag-identify ng inyong mga fabricators. Ano ba yung mga dapat ninyong tingnan? No? Hindi basta na lang nakapagpagawa. Maaari ngang nakakapag-fabricate, nakakapaghinang, pero yung craftsmanship at saka yung requirements or in conformance dun sa required standards ay hindi sumusunod. Did you get my point? O wag niyo itanong sa akin, sir, sino ho yun? Hindi ko pwedeng i-reveal. Hindi pa bayad. Yan ha. So pagka magpapafabricate, titingnan muna. Sir, pwede ka makakita ng inyong mga sample na ginawa. Kasi baka mamaya hindi ho ma-accept ng aming panel. Baka magalit ang aming advisor na ganyan pala ho ang inyong mga ginagawang prototype. No? Hindi naman nagana or hindi naman ang material na ginamit ay hindi naman tama sa kanyang application. Okay? So huwag kayong basta-basta mag-i-engage doon sa mga ganong fabricators. Bago sisingiling kayo ng mahal. Okay lang kung maayos. Ay kung gumastos na nga kayo ng mahal, bago kayo naman ay mali yung inyong prototype ay hindi naman acceptable, ay paano? Paano ninyo convince ang file? Paano ninyo sasabihin yung inyong design at inyong fabrication ay in conformance with specific engineering standards? So you have to take a look on that before engaging with kumbagang specific or particular fabricators. Okay? And so yan yung ano ninyo, kailangan ay itemize budget requirements. Magkano ba yung magagastos for the entire project? No? And then expected output. No? Ano ba yung expected output? O halimbawa beans, ano ang iyong expected output ng iyong research? Semi-automated segregation machine for non-biodegradable waste. Yan. So yun yung output mo, yung iyong prototype. Yun ang ilalagay mo, developed, semi-automated, blah, blah, blah. Kung ikaw na may product output, halimbawa Almac, ano ang iyong product, ano ang iyong output ng iyong research, expected output? Yung chili garlic oil po. Ano? Chili garlic oil production machine po. Oh, machine. Bago, ano pa ang iyong output? Ano pa ang isang output mo? Yung mapuproduce po namin product po out of the machine. The chili garlic oil. No. So yun ang output mo. So pag may product output ka, ang iyong expected output ay yung iyong machine at saka yung product output. So i-describe mo dito. No, mas maganda na ipakita mo yung hitsura ng iyong machine, yung 3D niya, may components, no, doon sa expected output, may dimensions, nakalagay doon kung ano yung tamang dimensions, ano yung unit ng dimensions, siya bagay ay millimeter as much as possible.
you use SI units. Refrain from using English units kagaya ng mga feet, inches, hindi na yan acceptable ngayon. Better kung gagamit ka ng millimeter or centimeter. No? Kasi hindi naman yan, kung meter, sobrang laki siguro ng prototype mo. Ikaw ay millimeter. No? So, expected output, yung hitsura ng iyong design, no? Yung perspective, yung 3D model, yung mga parts, no? And then yung dimensions. And then ano naman yung product output mo, i-describe mo rin. Gantt chart, gagawa ka ngayon ng Gantt chart. Itong Gantt chart na ito, from the start hanggang dun sa completion ng iyong project, hanggang sa project 2. No? Gaano ba katagal? No? Lalagay mo dun yung testing. Gaano ba katagal? Yan ang isa sa mga critical. Kasi yung testing is time dependent. Makapag tinignan ko yung Gantt chart mo, no? It will take, kumbaga, 3 years for you to finish your testing. So, hindi ka nakagraduate. 3 taon ka pala mag-test. Kasi may mga time-dependent variables kang kailangang malaman. So, hindi yun. Questionable yun. So, papayag ka ba na 3 taon hindi ka makagraduate kasi nagtitesis ka, nagtetest ka? So, titingnan namin yan. Well, kayo mag-area pa. Yes po, sir. So, kailangan yan ay magawa ninyo inyong chapter 3 sa lalong madaling panahon. Kasi take note ha, we are already at the week 8. Week 9, next week, midterm exam. No? And then, magkakaroon ng holiday for Holy Week. Ang balik na natin ay April. First week ng April, which is week 11. Week 11, naka-schedule na tayo ng oral defense. Kaya gagawa ka na almak ng schedule. Sino ang mauuna? Sino yung mahuhuli? Naintindihan mo? Week 11, pagpapangita uli natin, no? Dika week 11, magpapangita tayo face to face. Yan ay may schedule na ng defense. Sir, baling ibibigay ko pong list po ay yung order lang po ng magpipresent po. Oo, yung schedule, di ka ilan. Week 11 ba sila? Week 12 ba sila? Week 13 ba sila? Bali, ilang group po kayo ang ay usually yung 1.5 nating klase ay di siyempre at most ay baka hindi pa tayo makadalwa doon. Kasi usually 1 hour. 1 hour ang ating kung makakadalwa tayo, to-extend natin yung 30 minutes, another 30 minutes, okay lang. So dalawa. Gets mo? Yes po, sir. Noted po. Yan. So kailangan ay meron ng mauunang mag-defense na Beans. Kayo umauna. Kailangan ay may submit ang chapter 3 sa akin. No, i-print ninyo at nang ma-checkan ko. At kayo magpa-check sa inyong mga advisor at kayo mag-submit ng inyong mga logbook. Wala kayong isinasubmit. Kayo bagay nag-check, nagpo-consult sa inyong mga advisor. Nagawa ko na ang aking role ha. Hindi na pwedeng sabihin na ako ay naging pabaya sa inyo. Kaya kailangan ay kayo ay maka-defense. Pag hindi nag-defense, 5. Kahit kayo may topic. Huwag ninyong hintayin na matapos ang semester na hindi kayo naka-defense. At pagka-defense, you are given only at most 2 weeks to submit or even 1 week to submit your revision. Kasi yan ang mga nagtatagal ding mga stage ng inyong study, yung revision period. No? Matagal. Inaabot ng 1 taon pagre-revise. Kaya hindi rin magkamarka, nahuhulog ulit.
Naintindihan mo, Alma, ang gagawin. Yes po, sir. Bali po every Thursday nga lang po, ano po? Ano bang Thursday? Di ka 2 beses tayo nagmi-meeting in a Hindi week. bali, makukonsume po natin sa isang linggo po yung 4 po na nag-group. Yes! Sige po, sir. Noted po. That's good. Oh. So, di ba tayo ay may Tuesday at merong Thursday. Diga? Papa. So, yun ang ating lalagyan ng schedule. Kung meron namang halimbawang araw na isa lang talaga, ay wala namang problema. O basta mapagkasya ninyo hanggang week 17. Week 18 wala na. Dahil kung ako sa inyo, ay ako'y magbo-volunteer ng mauna para ako may time para makapag-revise. Kasi pag ako'y week 17 na, week 18, uploading na ng grade, baka hindi pa ako nakasubmit ng revision. Paano ako magkakamarka? Kaya Vince, kayo ang mauuna. Kumpletuhin na ninyo yung inyong conceptual design. Magpa-quote na kayo. Hindi pwedeng basta magpapa-quote ka. Mamaya mabudol kayo. Sige, we are done with chapter 3. Tapos na tayo. Sige po, sir.